Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Nang araro ng SUV bago sumalpo sa isang 10-wheel truck, ang dump truck na yan sa Antipolo City. Siyam ang sugatan, kung saan 3 sa kanila kritikal. Karamihan ng mga biktima, pawang menor de edad. Ang kabuang detalye ng balitang yan ihahatid namin maya-maya lamang. Yan, kalakalan. Ang target area natin sa kanan. May barangay. Okay, pasukin yung gate agad. Pagdating ng NBI Lucena sa kanilang target na compound, agad nila itong sinalakay. Ang primary target ng operasyon, mabilis na tumakbo at nagtago. Kaya ang mga bahay sa compound, isang-isang pinasok. Matapos ang mahigit kalahating oras na paghahalugog, may nakita ang mga ahente na kahina-hinala sa isang bahay sa compound. Maya-maya lang. Ito, So, nung makita po namin yung mga bakas ng putik ng kanyang mga paa doon sa isang kwarto, natuntun po namin na itong kapitan na ito ay nagtatago po sa ilalim ng kama. Arestado ang 52 anyos na suspect na incumbent barangay captain sa lugar. Nang halugugin ng bahay ng suspect, tumambad ang iba't ibang armas, kabilang ang isang kalibre 45 na baril na walang lisensya. Ayon sa NBI, bukod sa dilisensyadong armas, may bineberipika rin silang aligasyon na kinasangkutan umano ni Cap. Ikaw ay aming inaaresto sa salang illegal possession of firearms and ammunition. Itong nasabing opisyal pong ito ay nasasangkot sa ilang patayan po dito sa Quezon. Ang involved po dito ay isang government official. Ito po yung isang dahilan kung bakit binigyan at inutusan kami na gawing prioridad ni Director Santiago itong trabahong ito upang agad-agad naming masugpo at malaman ang katotohanan kung ito po ba talagang taong ito ay involved sa mga criminality. Na-enkwesta sa reklamong illegal possession of unlicensed firearms ang suspect na hanggang sa ngayon ay wala pa ring pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 Oras. Bukas na po mararamdaman ang ikalawang bugso ng taas presyo sa langis na inutay-utay imbes na isang bagsakang mahigit 5 piso. Pero ayon sa Pangulo, hindi pa kailangang mamigay ng fuel subsidy. Sinabi niya yan sa Tarlac kung saan sinunog ang bilyong pisong halaga ng droga, kabilang na ang mga nalambat sa dagat. Nakatutok si June Veneracion. Sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinasok sa incinerator at sinunog ang 1.5 tonelada ng iligal na droga sa isang disposal facility sa Capas, Tarlac. Kabilang dito ang mahigit 1 toneladang floating shabu na nakuha ng mga mangingisda sa Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Pumunta lang tayo rito upang makita, dahil nais kong makita kung ano ba talaga yung buong sistema, dahil kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa na maibenta pa. Bago sunugin, isinailalim muna ng mga chemist ng PIDEA sa screening test ang mga iligal na droga na aabot sa halos 10 bilyong piso. Presumptively, may presence po siya ng shabu kung ang kulay po ay magiging deep blue. Pyrolysis machine ang tawag dito. Nasa loob niyan yung mahigit 1 toneladang floating shabu at iba pang droga na nakumpiska sa iba't ibang anti-illegal drug operation. Ang init sa loob niyan, nasa 700 degrees Celsius, kaya siguradong walang matitira pagkatapos ng 10 oras na proseso na kung tawagin ay thermal decomposition. Bukod sa problema sa illegal na droga, tinututukan din ng gobyerno ang giyera ng Israel at Iran, lalo na ang epekto nito sa presyo ng langis. Kaya nagpulong kahapon ng mga economic manager ng Marcos administration. We looked at it at inanalyze namin kung paano mangyayari. And nakita natin that the effect on the economy should be manageable. Mula $79 per barrel ay bumaba na ang presyo ng langis sa $69 per barrel,
kasunod ng anunsyo ng ceasefire. Dahil ayos naman aniya ang presyo na langis, walang nakikitang dahilan ng Pangulo na magbigay ng fuel subsidy. Ang sinasabi namin, hindi ayuda, subsidy, pag tumaas ang presyo. Kung di tumaas ang presyo ng langis, then there's no need for that. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Kumambyo ang gobyerno tungkol sa fuel subsidy para sa public transport drivers. Ayon nga sa Pangulo, hindi muna yan kailangan dahil bumababa ang presyo sa world market kasunod ng anunsyo ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kasunod ng unang bugso ng oil price hike kahapon, nag-surprise inspection sa mga gasoline station ang mga kawani ng Department of Energy. Sa pamamagitan ng mga aparatong ito, malalaman ng mga kawani ng DOE kung tama ba ang sukat ng produktong petrolyo na dinidispense ng mga pump sa mga gasolinahan. Ito namang boting ito ang kanilang ginagamit para makakolekta ng mga samples na susuriin ng DOE. 10,000 pesos ang multa sa kada pump na hindi tama ang sukat ng dinidispense na petrolyo. 200,000 kung may violation pagdating sa kalidad. At kung 2 beses o higit pa na mahuhuling lumalabag. Sa second penalty mo, 300,000. At the same time, mayroon din hong revocation ng inyong certificate to operate. Bukas, June 26, ipapatupad naman ang ikalawang bagsak ng price increase. 1 peso and 75 centavos kada litro sa gasolina, 2 pesos and 60 centavos sa diesel at 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Pero sabi ng DOE, posibleng pansamantalang makahinga ang mga motorista sa susunod na linggo kung magtutuloy-tuloy ang naobserbahan nitong pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market nitong mga nakalipas na araw. Ang estimate namin, rollback ko tayo next week. Sa 2 days pa lang. 2 days. Okay. Oo. Ngayon, hintayin natin ng Wednesday to Friday. This is an effect of the ceasefire. Hindi na yung ceasefire, yung parang kumalma na yung speculation. Dahil dyan, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi raw muna kailangan ng fuel subsidy. The price of oil has not gone up. So we do not need to talk about the subsidy yet. The price of oil has not gone up. It went up for 1 day, then it came back down. Gayunman, tuloy sa paghahanda ang DOE sakaling tumaas pa ang presyo ng langis. Lahat ng oil companies were talking to para let's be prepared. Huwag nating hintayin na umakyat pa. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Bilang pambawi sa aberya sa LRT2 kaninang umaga, libre na ang sakay roon hanggang bukas. Pasado alas 11 na ng umaga nagbalik operasyon ang buong linya ng tren. Ang dahilan sa pagtutok ni James Agustin. Maagang naipon ang mga pasahero sa labas ng LRT2 Cubao Station matapos maantala ang pagsisimula ng operasyon ng linya ng tren kaninang umaga. Ang ibang pasahero na papasok sa trabaho galing pa sa Marikina at Antipolo. Malaki ang bala kasi malilate kami sa office. Malilate ako sa trabaho, siyempre medyo negative impact sa kumpanya ko yon. Yun ang problema, hindi ko inaasahan na ganito, malilate, gano'n. Si Eileen pahirapan ng pagsakay sa Aurora Boulevard. Sobrang traffic, ang hirap sumakay. Yun lang. Paano mo yan? Mag-aabang ng jeep na lang. Mas pinili naman ni Mark Vincent na mag-book na lang ng motorcycle taxi. Medyo hassle sa amin kasi napakadaming tao rin kasi kanina kaya nagatubili na lang ako bumaba rito para mas mabilis yung biyahe kahit mas mahal. Alas 6:45 na ng umaga na magsimula ang operasyon ng LRT2 na dapat sanay alas 5 pa. Pero limitado lang ito sa Cubao hanggang Recto Stations at pabalik. Walang biyahe mula Antipolo hanggang Cubao at pabalik. Ang dahilan niyan, sabi ng LRTA, nagkaroon ng problema ang isang tren na ide-deploy patungong Recto pasado alas 3 sa madaling araw. Ang initial assessment is nagkaroon siya ng power supply problem, yung train bore niya. No? So with that, pina-assess namin kung kaya pa ba namin mag-operate ng alas 5 as scheduled. Sabi nila, hindi kakayanin. Sa isinagawang troubleshooting at inspection, nadiskubre na may technical problem din ng power transformer number 5 at 6 sa area ng Anonas at Santolan. Yung rectifier or transformer, ito yung nagko-convert, nagpa-process
ng supply galing ng Meralco. Yung power supply natin galing ng Meralco, ipaprocess ditong transformer para magamit naman na pagpapaandar ng ating mga tren. So far sa ngayon, ang nakitang problema is yung mga breaker. So yun ang naubos yung time natin na ina-isolate natin yung mga breaker. Iniisa-isa natin yung mga breaker para makita natin alin sa kanila yung may problema at mapalitan or ma-repair. Dahil sa naging aberya, ipinag-utos si DOTR Secretary Vince Dizon ng libreng sakay sa buong linya ng LRT2. Epektibo yan alas 9 ng umaga kanina hanggang bukas June 26. Humingi kami ng paumanhin sa nangyaring aberya dito sa Line 2 at sa ngayon naman ay puspusan yung pag-inspect namin sa linya para ma-isolate pa further. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, Nakatuto, 24 Oras. Nanindigan si Senate President Chis Escudero na may jurisdiction pa sila sa impeachment complaint kahit ibinalik nito sa Kamara ang Articles of Impeachment, taliwas sa ipinunto ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Tinawag niya ring matigas ang ulo ng Kamara. Nakatutok si Mav Gonzalez. Isinumite na sa Senate Impeachment Court ang hiningi nitong sertipikasyon sa Kamara na hindi labag sa konstitusyon ang isinumiteng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero wala pa rin magagawang aksyon ng Impeachment Court hanggang hindi nagbubukas ang 20th Congress. Sabi ni Senate President Chis Escudero, kailangang hintayin ang hiningi ng korte sa mga papasok na kongresista na desidido silang ituloy ang kaso laban sa bise. Kailangan ding pumili ng Kamara ng mga magsisilbing prosecutors. July 28 kami magre-resume pero ceremonial yon para sa sona ng Pangulo. Magsisimula pa lang talaga makapagtrabaho ang Senado at Kamara ng July 29. Pero hindi kami pwede schedule agad hanggat una, wala pa yung prosecutors. Pangalawa, wala pa yung compliance in one shape or another. Tinanong si Escudero, paano kung hindi sumunod ang Kamara sa hinihingi ng impeachment court? Lahat yon posible, Nympha. Ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan. Magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila. Nanindigan din si Escudero na may jurisdiction pa rin ang Senate Impeachment Court sa impeachment ng bise. Sa sagot kasi ng bise sa summons ng korte, iginiit niyang wala ng jurisdiction ng impeachment court matapos nilang ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara. I refer you back to the order itself. Pakibasa na lang po yung order dahil nakalagay naman doon, hindi ba? Return without dismissing nor terminating the case. Even if I am the Senate President bilang tagapangulo ng Senado, hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan pa yung pinagbotohang order ng Senado. Kung ihahain ng kampo ng bise ang pagpapadismiss sa impeachment kapag nagsimula ang trial, sinabi ni Escudero na simple majority o 13 boto lang ang kailangan para i-dismiss ang impeachment complaint. Kailangan lamang daw ng 2/3 vote kung ang pinagbobotohan na ay ang pag-convict sa nasasakdal. It begs the question, kung may simple majority ka to dismiss, for example, then imposible ka na maka 2/3. Hindi ba? Correct. It's simple math. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! From Manila to Silay City, ang sayang dala ng cast ng prinsesa ng City Jail para sa pagdiriwang ng Kansilay Festival. In-explore nila ang mga heritage house doon at di pinalampas ang delicacies. Narito ang report ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Mula sa makukulay at energetic performances ng mga nakilahok sa street dance and arena competition, hanggang sa pagunita sa kultura at kasaysayan. Talaga namang naging masaya ang pagdiriwang ng Kansilay Festival sa Silay City, Negros Occidental nitong June 12. Binisita ng Prinsesa ng City Jail Stars ang makasaysayang lugar. Welcome to Silay City, your heritage destination! Kabilang sa mga dinaanan nila ang heritage houses, gaya na lang ng Soledad at Maria Montelibano Lacson Ancestral House. Hindi rin nila pinalampas ang masasarap na pagkain.
Mga kapuso, maliban sa ancestral houses, dinarayo rin ang masasarap na pagkain na tatak silay. At ngayon, nandito tayo sa Soledad at Maria Montalibano, Lacson Ancestral House. Ano kayong masarap kainin dito? Naku, alamin natin. Kaya tara mga kapuso, let's go! Let's go! Dito na nila niluto at tinikman ang sikat na empanada. Dito pala makikita ang isang masterized sila yung pagkain. Guys, naku, medyo challenging yung gagawin natin today dahil ang recipe na susubukan natin ay minana pa nila sa kanilang great-grandmother noong 1925. Fresh from the tour, diretso naman sila sa Public Plaza Covered Court para sa Kapuso Fiesta. Ang kumumpleto sa Kansilay Festival ay ang Team Jolly. Napakasaya lang talaga mag-perform kasama ang mga taga-Silay. It never disappoints. Isa na talaga siya sa favorite places. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News ay Dean Pedraso, nakatutok 24 oras.